Isang 18 taong gulang na estudyante sa kolehiyo ang ibinenta sa liblib na kabundukan. Araw-araw siyang nakakaranas ng hindi makataong pagpapahirap. Ang mas tragiko pa rito, nagkaroon siya ng anak sa matandang binata sa nayon. Hanggang sa isang araw, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong tumakas. Hindi niya inaasahang umiiyak na humabol ang kanyang anak na babae. Nang marinig ang iyak ng anak, nagatubili lang siya saglit. Ang kriminal na ama ay dumating na matapos mabalitaan ang nangyari. Dahil dito, nawala sa babae ang pinakamagandang pagkakataong makatakas. Kinaladkad pa siya pabalik at pinaghigantihan ng malupit. Simula noon, napansin ng anak na ang kanyang ina ay naging parang wala ng kaluluwa. Hindi na siya nito muling niyakap kahit isang beses man lang. Nang mag-8 taon na ang anak, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa kanilang bahay. Doon lamang nalaman ng anak. Ang kanyang ina pala ay ang anak na dalaga ng pamilyang Lo sa lungsod. Sino ang mag-aakalang matapos mailigtas ang ina? Ang unang salitang binigkas nito ay tungkol sa batang ito. Maaari bang huwag ko na siyang isama pabalik? Biglang natakot ang anak at hinawakan ang damit ng kanyang ina. Umiiyak na nagmakaawa sa ina na huwag siyang iwan. Ngunit sa katauhan ng anak, nakikita niya, ang anino ng lalaking nagpahirap sa kanya sa loob ng 8 taon. Sa kauna-unahang pagkakataon, binuhatan niya ng kamay ang kanyang anak. Ayaw ko na sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan? Ayaw ko na sa iyo. Pinaalalahanan ng mga opisyal ang babae, na ang ama ng bata ay nahuli na. Siya na ngayon ang tanging tagapangalaga ng anak. Magiging labag sa batas kung pababayaan niya ang bata. Walang magagawa. Ang kapatid ng babae ay napilitang isama ang bata pabalik sa lungsod. Akala ng anak ay magkakaroon na siya sa wakas ng isang pamilya. Ngunit ang buong pamilya ay kinasusuklaman siya dahil anak siya ng nangabuso. At iniwan siya ng mag-isa sa labas ng vilya. Sumilip siya sa bintana. At nakita niya, mahigpit na niyayakap ng ina ang anak nitong lalaki bago pa ito makidnap. Hindi niya napigil ang mapaluha. Doon lamang niya naunawaan, na ang bahay na ito ay bahay lamang ng kanyang ina. Walang sino mang magkakagusto sa kanya rito. Dahil sa pagkawala ng babae noon, ang kanyang mga magulang ay namatay sa sobrang pighati. Maraming taon na ang nakalipas mula nang sila ay pumanaw. Umabot sa sukdulan ng pighati ng babae. Sa anak na ito nakamukhang kamukha ng demonyo. Ang kanyang emosyon ay ganap na. Nawala sa kontrol, ikaw iyon. Mayroon man o walang tatay at nanay. Lahat ay dahil sa iyo. Lahat ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong nakatakas. Patawad. Bakit hindi ka nalang mamatay? Bakit mo pa ako sinusundan? Para hindi na muling ma-stress ang kanyang kapatid. Nagpa siya ang tiyuhin na dalhin ang bata sa ampunan. Ngunit para sa batang babae, ang kanyang ina ang tanging kamag-anak na mayroon siya. Kaya naman lumuhad siya sa sahig. At sinabing kaya niyang gawin ang anumang trabaho. Kahit isang beses lang kumain sa isang araw ay ayos lang. Hiling lamang niyang mapanatili siya roon. Ngunit mapilit pa rin ang tiyuhin na ilayo siya. Tiyuhin, sabi ng tatay ko noon. Dahil anak ako, bukod sa pagtatrabaho, gagawa rin ako ng saranghay para sa kanya. Basta't hayaan mo lang akong manatili rito. Bugbugin mo ako, pagalitan mo ako. Kaya ko ang lahat. Naawa ang tiyuhin sa mga sinabi ng bata. Kaya hinayaan muna siyang pansamantalang manatili. Kasabay nito, binalaan niya ang bata na huwag nang magpapakita sa kapatid niya. Akala niya ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit ang kalagayan ng babae ay mas malala pa sa inaasahan. Dahil sa maraming taon ng pambubugbog, nagkaroon siya ng malalang post-traumatic stress disorder. Kailangang iwasan ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga taong sangkot sa kanyang pagkakakidnap noon. Kung hindi, habang buhay siyang mabubuhay sa ilalim ng aninong iyon. Ang mga salitang ito ay lalong nagpatibay sa desisyon ng tiyuhin na ilayo ang bata. Gusto niyang kumuha sa doktor ng isang sertipikasyon ng malalang sakit sa isip upang gamitin itong dahilan para dalhin ang bata sa ampunan. Ngunit direktang tumanggi ang doktor. Sinabi ng doktor na walang ina sa mundo na hindi nagmamahal sa kanyang anak. Hindi dapat madamay ang inosenteng bata sa pagkakamali ng mga matatanda. Anak ng isang nangabuso. Isang taong nagpapaalis sa bata. Tinira niya ang lahat sa aking kapatid. Anong nangyari sa kanya? Narinig ng batang nasa labas ng pinto ang kanilang pag-uusap. Sobrang lungkot ng kanyang nararamdaman. Alam niyang ang kanyang ina noon ay marunong magpiano at magpinta. Ngunit ngayon ay hirap na itong igalaw ang mga kamay at paa. At laging wala sa sarili. Maging ang normal na pamumuhay ay napakahirap na. Sa sandaling ito, naunawaan na niya sa wakas kung bakit ayaw sa kanya ng lahat.
Ang tatay ko ay isang human trafficker. Ang mga trafficker ay dapat lang maparusahan. Ako rin ay ganoon din dapat. Habang lalong nag-iisip ang bata, lalo siyang nalulungkot. Sa sobrang pag-iyak, biglang nagdilim ang kanyang paningin. At nawalan siya ng malay. Napakasakit. Mukhang mamamatay na talaga ako. Gaya ng inaasahan ng lahat,